How to trust God. Paano magtiwala sa Diyos? Pag-usapan mo natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna lahat ng mga bago nating mga members just this week and last week. Maraming salamat po sa inyong pag-join dito sa ating community. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Now, sabi po rito sa Genesis chapter 21, 1 and 2, "Now the Lord was gracious to Sarah, as he had said, and the Lord did for Sarah what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time God had promised him." Now, dito po sa Genesis chapter 21, tinupad po ng Diyos yung kanyang pangako kay Sarah. Now, ang daming ilang chapters din 'yon, no, yung simula sa chapter 12 yung pagtawag kay Abraham at noong mga panahon na yun wala pa siyang anak. At initially nga, bagamat sinabi ng Diyos sa kanya na Abraham, magiging ama ka ng isang malaking bansa at ng maraming bansa mapapagpala sa pamamagitan mo. Even though may ganung pangako ang Diyos, initially ang iniisip ni Abraham, maybe sa pamamagitan to ni Eliezer, na si Eliezer yung tagapagmana ng kanyang estate. And then later on, niisip na doon naging clear na kila Abraham at Sarah na magkakaroon sila ng anak, iniisip nila paano gagawin yun. No? So, ginawa nila ng paraan sa sarili nilang kakayanan. At ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abraham upang magkaroon ng anak si Abraham. At nagkaanak nga si Abraham, ang pangalan niya po ay Ishmael, pero sabi ng Diyos, alam mo, hindi yung dati yung kumbaga yung leader ng inyong household, yung mga alipin na mga servants kagaya ng Eliezer, hindi yan eh. Hindi rin si Ishmael. Sabi ng Diyos, meron akong sariling plano, may sarili akong gustong gawin. Kailangan niyong magtiwala doon. At pinagtiwalaan nga po yun nila Abraham at Sarah. At dito po sa Genesis chapter 21, although in the past, pinagtatawanan pa ni Sarah si Yahweh nung hindi nila alam na si Yahweh yon at that time. At sinasabi ni Yahweh, magkakaanak kayo. Tapos natatawa pa si Sarah. So yun po yung story sa mga nakaraang chapters, si Sarah talagang di siya makapaniwala na magkakaanak pa siya. Now, dito po sa Genesis chapter 21, sabi rito, si Sarah naging, nabuntis siya. Ilang taon na po si Abraham during this time? 100 years old. 100 years old nung pinanganak si Isaac. At nung pinangako ng Diyos sa kanila yon ay 75 na si Abraham. That means nag-antay sila ng 25 years. Now, ito po yung mga ilan sa katuruan natin ngayong araw na matututunan po natin sa Genesis chapter 21. Trusting God's agenda. Paano ba magtiwala sa Diyos? Now, ito po yung pinakauna. Number 1, God has His own plan. Pag magtitiwala tayo sa Diyos, mga kapatid, huwag nating isipin na nandyan yung Diyos para tuparin yung ating mga plano sa ating mga sarili. Huwag yung isipin na God is there for you. God is there for me. Tanda natin, God has His own agenda. Kailangan mong pagtiwalaan yung agenda ng Diyos. The story we're studying is not about Abraham, it's not about Sarah, it's not about Hagar, it's not about Ishmael, it's not about Isaac. It's all about God's agenda. At yung Diyos natin, meron siyang plano. Gagamitin niya lang si Abraham, si Sarah, at si Isaac. God has His own plan. Yung plano ng Diyos, pangmalawakan, pangmalayuan, long-term, eternal. And He has His own agenda. Gusto ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham at ni Isaac ay later on ipanganak ang Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan ni Kristo magkakaroon ng kaayusan dito sa mundo. Yun po yung tinatawag nating redemption. Merong pagliligtas na gagawin ang ating Diyos. So, God has His own plan. God is not there for you. Instead,
You are there. God is using you like Abraham and Sarah for His purpose para sa kanyang mga layunin. So tayo mga Kristiyano, don't ever think that the world revolves around us. Parang umiikot sa atin yung universe, yung mundo. Mga kapatid, hindi po. We are living in a God-centered universe. The Lord, our God, is the center of the universe. He has His own plan. He has His own agenda. And we have to trust God's own plan. Ganun po magtiwala sa Diyos. Hindi mo man naintindihan yung nangyayari sa'yo, it doesn't matter. What matters is God has His own plan. Kailangan mo lang sumunod sa plano ng Diyos. Kailangan mo lang maging parte, mag-participate sa plano ng Diyos. Again, ang main player po ay si God. Tayo po ay mga ginagamit lang ng Diyos para tuparin ang kanyang mga purposes o kanyang mga plano. Number 2 po, God has His own way. So sinabi ng Diyos kay Abraham, you will be the father of many nations. All the nations will be blessed through your son, through Jesus Christ, the Messiah. So yun yung plano ng Diyos, pangmalawakan, pangmalayuan, pangwalang hanggan. Ngayon, sabi ni Abraham, wala naman akong anak. No? Sabi ni Sarah, paano mangyayari yan? Wala ka namang anak. So gumagawa sila ng kaparaanan para matupad yung sinasabi ng Diyos. Again, God has His own plan. He also has His own way. Hindi natin pwedeng sabihin yung kagaya ng ginawa nila Abraham at ni Sarah na, okay Abraham, ito na lang, si Hagar na lang, no? Magsiping kayo, tali kayo, para talagang maging ama ka talaga ng mga bansa. Maging malaki yung lahi natin. Pero sabi ng Diyos, no, I have my own plan and I have my own way. Meron akong sariling kaparaanan. Mga kapatid, how to trust God? You have to trust that God has His own plan and you have to trust that God has His own way. Hindi tayo pwedeng dumiskarte ng sarili natin kasi may sariling diskarte ng Diyos na kailangan nating sundin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili natin mga rules and regulation kasi merong rules and regulation ng Diyos na kailangan nating sundin. Meron siyang sariling diskarte, meron siyang sariling kaparaanan na kailangan natin sundin. Pangatlo po, God has His own timing. So may plano siya, may kaparaanan siya, at meron siyang takdang panahon. God has His own timing. Makikita niyo po yun sa Genesis chapter 18 and then dito po sa 21 na meron talagang tinatakda ang Diyos na panahon. Inantay talaga ng Diyos itong panahon na to, itong Genesis 21 na to, na binisita ng Diyos si Sarah para si Sarah ay mabuntis at ipagbuntis niya si Isaac. Yung precise na panahon, ang Diyos ang nagtatakda niyan. Kung gaano katagal mag-aantay, ang Diyos ang nagtatakda niyan. God has His own timing. Sa paningin natin, sometimes parang delayed ka naman, Panginoon. Who are we to say that? Sino tayo? Mga ano lang tayo, mga actors and actresses in God's story. Hindi tayo ang main player. Hindi tayo ang architect. Ang Diyos ang sentro ng lahat ng ito. Ito ay agenda ng Panginoon. Who are we to say that, Lord, you are delay in your own plan? Minsan kasi nagiging self-centered tayo. Piling natin tayo nagsiset ng deadline. Tapos si Lord yung performer. Okay Lord, delay ka ngayon wala ka sa timing. Hindi po ganun mga kapatid. God's time is always perfect. Paano magtiwala sa Diyos? How to trust God? You have to trust God's own timing. Kaya po yung application natin, simpleng-simple lang po mga kapatid. Number 1, trust God's purpose. Ikaw ay naririto sa mundong ito kasi talagang pinagdesisyonan ng Diyos na ikaw ay ipanganak and God has a purpose for your life. Kung paano may purpose ang Diyos kay Abraham, kay Sarah at Isaac, may purpose din sa iyo ang Diyos. Now, ang isang senyales na ang isang tao ay hindi naunawaan yung Bible, hindi naunawaan yung theology, hindi naunawaan yung Diyos. Ang tingin niya, God is there and the purpose of God is to serve Him or her. Nandiyan ka, Lord, para sa akin. May ganun kasi tayong mindset minsan. Parang tayo ang boss, no? Tayo ang main character.
si Lord nandyan para ibigay lahat ng gusto mo, tuparin ang pangarap mo, ibigay lahat ng hingin mo. So parang gano'n 'no? Parang inisip natin na nandiyan ka Lord to give everything I want. Mga kapatid, hindi po gano'n. Tayo ay naririto kasi may purpose ang Diyos. Huwag po nating babaligtarin 'no, na Lord, minsan kasi gano'n tayo mag-isip, eh, parang self-centered. Lord, nandiyan ka for me. Nandiyan ka to do my bidding. Hindi po gano'n. God has His own purpose and we have to trust God's own purpose. Kung ano yung layunin ng Diyos, isekreto man sa atin o hindi, ihayag man o hindi, yan ay dapat natin pagtiwalaan. Lord, you have your own purpose. Alam niyo po, habang lumalago ka sa pananampalataya, mas lalo mong naiisip, mas lalo mong nare-realize na God does not owe you an explanation. Hindi kailangan ng Diyos ipaliwanag lahat ng bagay sa atin. Kasi after all, tayo naman ay hindi main character sa istorya ng buhay. Ang main character si Lord. Siya yung nakakaalam ng lahat. At sapat na napagtiwalaan natin siya. Pangalawa po, trust God's wisdom. Ang Diyos po merong sariling kaparaanan. Again, sila Abraham, si Sarah, though may plano ang Diyos, sabi nila, okay, ang ganda ng plano ng Diyos, no? Si Abraham, magiging father of many nations. At magiging malaking bansa, si Abraham. So that's God's plan. Tuwan-tuwa sila, okay, that's good. Pero yung kaparaanan, pilit nilang sila ang gumagawa. Okay, sige, gamitin natin itong wala, tagal-tagal na natin, tanda-tanda na natin. Wala pa rin tayo anak, di pa rin tinutupad ng Diyos yung plano niya. Anong gagawin natin? Tayo nung dumiskarte. So, yan, yung alipin ko si Hagar, yan na lang. Magkaanak ka na, Abraham. So, parang ganun yung nangyari. So, mga kapatid, paano magtiwala sa Diyos? Trust God's wisdom. God has His own way. God has His own means. Merong kaparaanan ng Diyos na dapat natin pagtiwalaan. Huwag nating iasa sa sarili nating galing, sarili nating katilnuhan, yung mga plano ng Diyos. Because God has His own wisdom and His wisdom is better than ours. Si Lord po, sabi ni Lord kila Abraham, you know what? Lahat ng ginawa nyo, mali. Kasi ang plano ko at ang kaparaanan ko sa pamamagitan ni Isaac, si Isaac ang gagamitin ko para maging isa kang malaking bansa. At later on, ipanganak si Jesus, ang ating Messiah, and through Him, all the nations on earth will be blessed. Now, pangatlo po, trust God's timing. Again, mga kapatid, huwag mong isipin na, tanda-tanda ko na, no? Parang si Abraham, no? Si Sarah, tanda-tanda ko na, no? Ano pa bang, gusto ko nang maranasan lahat ng mga mabubuting bagay dito sa mundo. Lord, please bless me. No, okay lang naman, humingi ng blessing sa Panginoon, no? Pero parang, kapag ang hinihingi mo ay puro panghanggang dito na lang, you miss the point. Kasi mga kapatid, tayong lahat ay naririto sa mundo na to fulfill God's purpose. Hanggat buhay pa tayo, hindi pa tapos yung purpose ng Diyos sa atin. At yung timing ng Diyos, kahit pa towards the end of our life, hindi pa nangyayari. So what? Hindi naman tayo ang sentro ng buhay. Naalala niyo po ba si Moses? Si Moses po, sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, dadaling ko kayo sa lupang pangako. Pero itong si Moses, hindi nakapasok sa lupang pangako. Andun lang siya sa bungad, no? Tapos yung sumunod na henerasyon, sila yung nakapasok sa lupang pangako. So mga kapatid, kahit hindi tayo maka-experience ng mga pinakahahangad natin sa buhay, it doesn't matter. Kasi kung tayo ay parang si Moses lang, or parang si Abraham, nakamtan niya yung anak niya, 100 years old na siya, it doesn't matter. Kasi timing ni Lord yun eh. Si Lord that's God's perfect time. Kailangan nating irespeto at pagtiwalaan yung sariling timing ng Diyos. Wag po tayong lahat magmadali o madaliin si Lord. Salip maging matyaga tayo sa pag-aantay sa Diyos. Because God has His own time and life is not about us. Life is all about God. So si Lord ang magtatakda ng panahon kung kailan niya tutuparin ang kanyang mga pangako. Now, para po sa ating discussion, why is it important to understand that God's agenda unfolds according to His purpose, wisdom, and timing? At para naman po sa ating dive deeper video, why did God wait so long before giving Isaac?
Tayo po'y manalangin. Lord, thank you for being a God who always keeps His word. Sometimes I get tired of waiting, and sometimes I doubt when things seems impossible. Please help me remember Isaac and how you did exactly what you promised. Teach my heart to trust you more, even when I cannot see the answer yet. Thank you for being faithful, patient, and kind with me. I want to believe you and rest in your promises every day. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Margie. Hello po sa inyo. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.